Pinakawalan ng ilang pang Pilipinong scam farm workers na inaabuso sa Myanmar pero kailangan pa rin silang sagapin para tuluyang makauwi sa bansa. Nasa frontline balitang yan si Raynel Pawid, exclusive. Isang linggo ring hirap sa komunikasyon ang mga Pinoy scam farm worker matapos ang lindol sa Myanmar. Pero nitong Huwebes ng gabi, nagawa nilang makatawag sa ilang kaanak nila rito sa bansa. Ang sabi raw ng mga biktima, Need namin na makaalis dito, sunduin ng militar. Kasi ang sabi ng boss namin, pwede na daw kami umalis as long as susunduin sila ng militar doon. nakikipag-ugnayan na ngayon ang Department of Foreign Affairs sa gobyerno roon. We're trying to get them rescued via the local government's contacts with the rebel groups. Sa pagbisita ng mga kaanak ng mga biktima sa TV5 Media Center, nagtungo sila sa tanggapan ni Senator Raffy Tulfo. Ayon sa kanila, hindi lang daw pananakit ang dinaranas ng kanilang mga mahal sa buhay sa loob ng scam hub. Ang inaalala ko po yung hindi po sila nakakakain. Ilang araw na po daw silang hindi nakakakain. Hamon naman ngayon sa DFA ang schedule ng pagpapalabas ng mga human trafficking victim sa border ng Myanmar at Thailand. Kasi Mondays and Tuesdays nila pinapalusot yung mga Southeast Asians sa border to Thailand. Wednesday, Thursday, Fridays for the Chinese, who are the overwhelming number of human trafficking victims. Sa tala ng Philippine Police Attaché sa Bangkok, nasa 60 Pinoy pa ang nasa proseso na ang pagsagip. Nagbabalita mula sa frontline, Raynel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.